Kilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Shout out din sa ating mga partners sa offices for the Senior Citizens Affairs mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, pati na rin ang mga masisipag nating kasama sa Regional at Central Office ng National Commission of Senior Citizens. Alam nyo mga ka-Golden Heart, ayon sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA as of 2025, ang mga Pilipinong may edad na 60 pataas ay bumubuo ng 9.6% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na nasa 113.7 million. Sa katunayan, noong 2025, tinatayang 5.3 milyong senior citizens ang bahagi pa rin ng labor force. At sa mga seniors na piniling magtrabaho, halos 99% sa kanila ang may trabaho. Sa bilang na ito, humigit kumulang 1.8 million ang nasa sektor ng agrikultura, habang iba naman ay nasa wholesale at retail trade, transportasyon at iba pang serbisyo. Ipinapakita nito na kahit inaasahan ang pagre-retiro sa ganitong edad, marami pa rin ang nananatiling aktibo sa paghahanap buhay. Ayon pa rin sa PSA, ang patuloy na pagtatrabaho ng mga senior citizens ay hindi agad nangangahulugan ng kahirapan. Sadyang tumataas na ang life expectancy
At marami sa mga older persons ang nananatiling malakas, produktibo, at nais pa ring mag-ambag sa lipunan. Kaya naman ngayong hapon, nais nating malaman ang mga plano, programa at mga hakbangin na mga tanggapan ng gobyerno kabilang ang Department of Labor and Employment or DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga senior citizens na able, capable at handang maghanap buhay. Ngayong hapon, makakasama natin via Zoom ang isang espesyal na panuwihin mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Walang iba kung hindi si Mr. Felizardo R. Colambo, Deputy Director General for Special Concerns, TESDA. Magandang hapon sa iyo, Deputy Director General Colambo, at welcome sa ating programa. Deputy Direct, Inyo. Magandang hapon po at inyong mga tagapakinig. Nagtatrabaho sa kotse si Direktor para lang makasagot sa atin. Papunta po ko sa isang pagpupulong din po sa sanggunian ng Los Baños. Kaya ako'y patuloy ang serbisyo, Direktor. Ano ba ang mandato ng TESDA at paano ito makakatulong sa mga senior citizens? Hello? Deputy Director, didinig niyo ako? Mukhang nawala tayo sa sa koneksyon. Deputy Director. Balikan po natin mamaya si Deputy Director General ng TESDA for Special Concerns. Pwede tayong magpunta muna sa ating panauhin na galing sa Department of Labor and Employment. Si Director, minemorize ko pa talaga ang pag-pronounce ng apelyido ni Director Patrick Patriwirawan Jr., Secretary, Director for Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Magandang hapon, Director Patrick, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Director. Magandang hapon po, Chair, at sa inyong mga taga-subaybay, ma'am. Okay. Yung apelido ni Director hindi pangkaraniwan. Mukhang merong pinanggalingan na itong apelido na to na hindi sa bansang Pilipinas at abroad. Director? Yes, ma'am. Ang tatay ko po ay Indonesian at ang nanay ko po ay Pilipina. Ayun. Nako. Kaya tatawagin ko na lang si Director na Director Patrick kasi mahirap i-pronounce ang apelido. Anyway, ano ang mandato ng DOLE at ano-ano ang inyong mga inisyatibo para sa pagpapalawak ng silver dividend o economic participation ng older persons? Yes, Chair. Ang Department of Labor and Employment po ay may mandato po na unang-una, may kinalaman po sa employment promotion o pagsisiguro na mapaabot natin ang mga employment opportunities sa ating mga kababayan. Pangalawa po, of course, ma-bridge natin, ma-facilitate natin ang ating mga kababayan sa mga oportunidad po na ito, employment facilitation. Meron din po tayong mandato po ng human resource development o pagpapataas ng kasanayan ng ating mga kababayan. Meron din po tayong mandato na may kinalaman po sa employment preservation and of course, masiguro na yung karapatan ng ating mga manggagawa ay naisusulong po natin. At pinakahuli po ay yung workers protection or yung of course, masiguro na ligtas at safe po at protected ang ating mga workers sa ating mga workplaces po. Paano naman nagiging kwalipikado ang mga senior citizens at mga senior citizen organizations sa DOLE, Integrated Livelihood Program o tinatawag na DILP at TUPAD?
Yes, Chair. Of course, ito po yung isa sa mga parang pinakamalalaking programa po ng Department of Labor and Employment, yung pagkakaroon po ng kabuhayan para sa ating mga kababayan, ang DILP po at ang TUPAD po, no, yung Emergency Employment Program po natin. Ito pong dalawang programa ay open po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens po. Mayroon po tayong mga senior citizens na nag-a-apply po sa mga regional offices at in-encourage po natin ang ating mga senior citizens po, no, na magtungo po sa ating mga regional offices para po mag-submit ng kanilang project proposal para sa mga livelihood proposals nyo po, o di po kaya ay magpalista din po para maging kabilang po tayo sa mga beneficiaries po ng TUPAD. May mekanismo ba para ang yung commission, yung National Commission of Senior Citizens ay makapag-endorso o makapag-rekomenda ng mga aplikante sa DOLE para sa mga programang ito na pwede namin sabihin kayong mga senior citizens o kung gusto nyo pa magtrabaho, pumunta kayo sa amin sa National Commission of Senior Citizens o sumulat at kung pwede ba namin mairekomenda ito sa DOLE. Meron po, Chair. Actually po, of course, mula po sa NCSC, maaari nyo pong ipagbigay alam po sa ating mga DOLE regional offices, lalong-lalo na po kung may mga lumalapit po ng mga senior citizens sa inyong tanggapan, idirekta po natin sila sa ating mga regional offices at sa mga public employment service offices po natin. Ito po yung mga katuwang natin, yung mga regional offices, field offices, at yung public employment service offices po natin na nagbibigay at tagahatid po ng mga impormasyon at ng mga programang ito para po ma-access ng ating mga senior citizens. Maraming regional offices ang DOLE, no, na madali namang mapagtanong na ating mga senior citizens, saan ba yan? At ako natutuwa dahil may mga senior citizens na pumupunta sa opisina at nagsasabing, kailangan namin trabaho. Ayaw namin ng ayuda, gusto namin magtrabaho at makatulong pa. Dahil kaya pa namin, malakas pa kami. Paano naman tinutulungan ng DOLE sa pamamagitan ng inyong Public Employment Service Office, yung PESO, ang mga senior citizens na nawalan ng trabaho at nais muling makahanap ng kabuhayan? May mga job fairs po ba kayo na pwedeng puntahan ang ating mga senior citizens? Yes po, Chair. Actually po, sa katunayan po, no, noong nakaraang taon, noong Oktubre, nagkaroon po ang isang region natin sa Davao ng job fair na dedicated po para sa ating mga senior citizens. Umabot po sa 211 po ng mga senior citizens ang hired on the spot. Ito po ay nagpapatunay na talagang may mga kumpanya pa rin po na tumatanggap sa ating mga senior citizens, no? At open po at available itong mga opportunities na ito sa kanila. So ang ginagawa po natin, yung mga senior citizens po, maaari po silang lumapit sa ating mga PESOs, no? Yung mga Public Employment Service Offices. Matatagpuan nyo po yan sa inyong mga munisipyo, syudad at probinsya. Ang bawat LGU po natin ay may mga PESO at pwede nyo pong tanungin kung ano yung mga trabaho po na pwede po nilang applyan. Sa LGU, pwede siguro magtanong sa OSCA, Director? Opo, at pwede po maging partner ng OSCA ang ating mga PESO. So, yan po yung coordination ng dalawang opisina ng tanggapan na yan, kasama po ang ating regional offices Yung nangyaring job fair na yun, ilang aplikante sa Director? Umabot po ng 300 yung registered na job seekers natin doon, around 300. So, makikita nyo po mataas po yun. Kung 200 ang hired on the spot no? Opo, at 300 ang registered, mataas po yung placement rate po natin. At maganda po ito dahil pinapakita nito yung coordination, partnership ng private sector dahil ang mga mga private sector companies po ang nag-o-offer ng vacancies. Kasama po ang LGU through the PESO at ng Department of Labor po. Kailan naman nangyayari itong mga trade fairs? Yes po, actually po, mula sa direktiba po ng ating Pangulo noong nakaraang taon, isinasagawa na po natin ang mga job fairs on a monthly basis po. So kada buwan po, nag-oorganisa at naglilista po tayo ng mga job fair activities na ginagawa at inihahanda po ng ating mga PESO sa kanilang mga lokalidad. Importante po na mabisita natin ang ating LGU para makita yung schedule ng mga job fair activities po na sinasagawa po nila. Ano kaya ang susunod, Director, na job fair na pwede natin i-announce sa ating mga kababayang seniors? Yes, Chair. Yung pinakamalapit po ay yung Labor Day, May 1. Yan. Ito po talagang pinaghahandaan na natin. Mayroon na po tayong 81 job fair sites nationwide. So parang kada probinsya meron pong isang site ng job fair po. Abangan natin mga senior citizens. Para po mapalapit natin ang mga oportunidad na to para sa ating mga senior citizens po.
May mga senior citizens na nais magtrabaho bilang part-time o kaya naman work from home ng mga trabaho. May mga programa o patakarang bandole para sa ganitong set-up, Director? Yes, Chair. Ang ating pong palaging sinusulong sa ganitong mga arrangement na work from home, importante po na kapag engage ang ating mga senior citizens, no, ay magkaroon ng agreement between employers at sa kanilang mga senior citizens na okay po sa kanila ang ganitong klase ng arrangement, ganitong setup po ng trabaho. Director, kasi nanggaling ako sa GSIS at alam ko, malaking porsyento ng mga members at mga pensioners ay mga teachers. Paano mga teachers? Ano ba pwedeng maging available na trabaho para sa kanila sa tingin niyo? Batay po sa datos na nakukuha natin, yung mga bakanting trabaho po na ino-offer sa ating mga senior citizens ay yung may mga kinalaman po sa services sector po, no? Halimbawa po yung mga crew or customer service assistants or representatives, yung may kinalaman po sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Makikita po natin yan sa mga malls, meron pong mga nag-assist sa atin ng mga senior citizens. Naku, kayang-kaya ng mga guro nating retired yan. Ang importante po talaga ay, of course, hindi siya labor-intensive at hindi ganun kalaking physical activities. Na magaan lang, no, at magaan po ang gagawin pong trabaho. Sa mga senior citizens naman na gusto magtayo ng sariling negosyo, anong suportang maaari ibigay ng DOLE? Yes, Chair. Unang-una po yung nabanggit natin kanina, yung DILP, DOLE Integrated Livelihood Program. Mayroon po tayong binibigay na 50,000 para sa mga benepisyaryo natin na gusto pong bumili ng mga materyales nila para magsimula ng kanilang business. At kung mapalago po nila to at maging isang micro-enterprise na po sila, maaari po silang mag-avail ng ating Adjustment Measures Program. Ito naman po magbibigay ng opportunity sa kanila para sa mga proposals nila nagkakahalagang 500,000 to 1.5 million pesos po. At iyan i-assist naman ng DOLE, no, kung papaano maging maisakatuparan. At siguro naman kung halimbawa na kulang sa kapital, meron kayang pwedeng mapuntahan ang ating mga senior citizens para mag-loan. Yes po. Actually, Chair, hindi lang po ang Department of Labor, no, yung primary mandate o yung mandato po talaga ng pagtutulong sa ating mga enterprises ay nasa DTI po. Maaari po nating i-check, no, yung mga impormasyon mula sa DTI para po sa mga loan programs nila para sa mga establishments or mga enterprises po, kabuhayan na atin pong ginagawa. Usually, ano yung mga startups na ganyan? Bati po sa datos din natin sa mga livelihood projects po, depende po ito sa community kung nasaan sila. Karaniwan po kung mga community activity or projects po ito, yung may mga kinalaman po sa paggagawa ng mga produkto, batay po sa mga raw materials na meron po sila, maaari pong mga bags or kung ano pong mga pagkain ang pwedeng gawin ng ating mga senior citizens. Of course, depende kung ito ay individual or group project, no? Kung kayo ay isang community or grupo ng mga senior citizens na gusto nyo pong magsimula ng inyong kabuhayan, no? Maaari po nating i-avail yung DILP at sa halagang 50,000 pesos, masisimulan po natin yung kapital at mapapalago po natin ito. Natatandaan ko, Director, nakabili ako ng mga bags na gawa ng mga inmates. At yan po tinutulungan natin yung mga beneficiaries natin ng livelihood program dahil pagkatapos po nilang magawa yung produkto, binibigyan natin sila ng market access. Importante po talaga na maibenta natin yung mga produktong naigawa nila at ma-advocate po natin yung paggamit ng mga ito. Talagang tulungan, Director? Yes po, Chair. Para sa mga senior citizens na may kapansanan naman, paano sila matutulungan ng DOLE na makahanap ng angkop na trabaho? Senior citizen na tapos may kapansanan pa, pero kayang-kaya naman magtrabaho pa. Yes po, Chair. Actually, isa po yan sa ating primary na focus po sa ating Philippine Development Plan and Labor and Employment Plan. No? Mapataas ang kasanayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa groups in vulnerable situation, katulad po ng mga senior citizens natin na may mga disabilities po. At katuwang po natin dyan, ang inyo pong tanggapan at ang tanggapan po ng NCDA para po masiguro na yung mga opportunities po na ito ay nahahatid natin sa pamamagitan muli ng ating mga regional offices at ng public employment service offices po. May feedback naman kayo, Director, tungkol dun sa mga na-employ ng mga senior citizens. Yes po, yung katulad po sa job fair po na isinagawa sa Davao po, no. Talaga pong tuwang-tuwa ang ating mga senior citizens dahil na-realize nila na mayroon pang opportunity na pwede po nilang
kunin at makakatulong po, makakadagdag sa kanilang panggastos of course sa pang-araw-araw at nagiging active pa sila. Hindi lang yung mag-aalaga or magbabantay. Ngayon po talagang economically active po sila at nakaka-contribute po sila. Yan talagang ating purpose nitong programa na ito para ipaalam sa ating mga senior citizens ng ating pamahalaan ay talagang ginagawa ang magagawa para matulungan ang ating mga senior citizens kagaya ng DOLE. At malaki talaga ang role ng DOLE para sa ating mga senior citizens. Paano naman tinutugunan ng DOLE ang mga reklamo ng senior citizens na hindi nagbibigyan ng tamang benepisyo tulad ng separation pay o retirement pay? Yes po. So ang Department of Labor and Employment po ay meron pong nakalaang hotline para po sa mga senior citizens natin na may mga reklamo o nais pong iparating sa ating pamahalaan para po ma-address yung mga issues nila. Ang DOLE hotline po ay 1349. Kung wala po tayong telepono at active tayo sa ating mga social media pages, maaari po nating bisitahin ang official website po ng DOLE at ang social media pages po ng Department of Labor and Employment para po makausap din natin yung ating mga kasama sa DOLE at mabigyan po agad ng action. Kung hindi naman po, maaari po tayong magtungo sa mga regional offices po. Meron pong sa ilalim po ng single entry approach or desk po natin, meron po mga officers po na handa pong tumulong sa mga issues at concerns po natin. Director, ano naman yung mga hakbang ng DOLE para mahimok natin, makumbinsi natin ang mga private establishments na mag-hire ng mga senior citizens? Although, marami na ang tumutulong, no? Director, siguro, mas marami pa tayo siguro makukumbinsing mga makakatulong from the private sector. Yes, Chair. Isa po ito sa active po na advocacy po ng Department of Labor and Employment. Lalong-lalo na po yung may kinalaman sa pakikipag-ugnayan, collaborate with the private sector. Sa katunayan po, noong nakaraang mga taon, nagkaroon po ng mga Memorandum of Agreement ang ating mga regional offices sa DOLE, kasama na po ang ating mga private sectors katulad po ng mga nasa food, restaurant services. No? Kabilang na po dyan ang McDonald's at ang Jollibee, yung parehong kumpanya po na katuwang natin sa pagbibigay ng mga oportunidad na to para po maging economically active pa rin ang ating mga senior citizens. Salamat McDonald's and Jollibee. At alam nyo, Direktor, mapupuri din natin ang Jollibee sa kanilang mga ads yung tukol sa mga magagandang values na kailangan malaman ng ating mga kabataan. Yun. Magaling ang Jollibee dyan sa ganyang advertisement. At importante po talaga na nakikita ng ating mga senior citizens na pwede pa silang ma-engage, pwede pa silang maging part po ng workforce po natin. At saka yan, sanay sa trabaho yan dahil mga retirado na, sanay sa mga kung ano ang dapat na gawin as a worker. At lalo na po yung kanilang insights, experiences na pinagdaanan nila, makakatulong po talaga, lalo na sa mga bagong generation po ngayon ng workforce na nasa mga kumpanya po natin. Malapit na ang Labor Day, May 1st. Baka may pauna na kayong aktibidad na pinaghahandaan na pwedeng daluhan ng ating mga senior citizens aside from the job fair. Yes po, Chair. Actually po, kagabi pa lang tinitignan ko na yung mga social media pages po ng iba-ibang regional offices po ng ating kagawaran at makikita nyo na po doon yung mga link po at website kung saan maaari po tayong mag-pre-register na po. Makita na po natin kung ano yung mga bakanting trabaho at makapaghanda na po tayo. Ano po yung mga kailangan nating i-prepare na mga documents para po pagdating natin mismo doon sa job fair itself, madali na lang po tayo makakapag-submit at of course, ang target natin, ma-hire on the spot po kayo. Talagang pinaghandaan ni Direktor yung ating diskusyon ngayon at talagang nag-research pa kagabi, Direktor. Ano ang mga papayo ng DOLE sa mga senior citizens na nais manatiling produktibo at aktibo pa sa kabila ng kanilang edad? Parang inspiring words for them. Yes po, Chair. Ang Department of Labor and Employment po ay may dalawa pong particular na priority strategy para po sa ating mga kababayan. No? Mapataas ang ating kasanayan at mapalawak ang access sa mga oportunidad po na available para sa kanila. Inaanyayahan po natin ang ating mga senior citizens na maging engaged at involved sa mga economic activities, employment opportunities po na available po para sa inyo. Ito pong mga halimbawang na ibigay namin ngayon ay patunay na maaari pa rin po kayong lumapit sa ating mga public employment services. Bisitahin po ang ating website, ang mga online job portals para po maging engaged at of course para po magkaroon ng trabaho. Maraming salamat, Director Patrick
Patriwirawan Jr., Seso 3, pag Seso 3, magaling yan. Director 4, Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Sana maimbita natin muli si Director. Yes, ma'am. Lalo na yung ibang mga programa po na para po sa ating mga senior citizens. Yes. Diyan lamang kayo, magbabalik po ang Golden Heart Puso para sa seniors pagkatapos ng ilang paalala. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 2 na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masingang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Nagbabalik po ang Golden Heart Puso para sa seniors. Balikan po natin via Zoom ang isang espesyal na panauhin mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Walang iba kundi si Mr. Felizardo
Colambo, Deputy Director General for Special Concerns, TESDA. Magandang hapon sa inyo, Deputy Director General Colambo, at welcome sa ating programa. Sana naman tuloy-tuloy na tayo. Magandang hapon po, Madam Chair, at saka mga tagapakinig ng Golden Heart. Ayan, maliwanag na. Yan at naputol tayo kanina. Okay lang. Ano ang mandato ng TESDA at paano ito makakatulong sa mga senior citizens, Deputy DG? Ito po ang ahensya na ang mandato ay magbigay ng technical education and skills development sa ating bansa. Layunin nito na bigyan ng kasanayan ang bawat Pilipino para magkaroon ng trabaho, kabuhayan at patuloy na pag-unlad. Noong Pebrero 2025, formal na nilagdaan ng TESDA at ng National Commission of Senior Citizens ang isang Memorandum of Agreement para sa community-based non-formal training programs para sa mga senior citizens. Sa ilalim ng MOA na ito, ano-ano, Director, Deputy DG, ang mga assistants na ang nabigay ng TESDA? Tuwa po kasi nung nakaraang taon ay nagkameron tayo ng hindi ko kula mga 50,000 na senior citizens ang nag-enroll at majority naman po nito yung nakapasa sa at nakapagtapos at nagkaroon ng assessment. Ang sumailalim sa assessment ay 11,379 at 10,000 ito ay ang naging certified. Kaya nagpapakita ito ng malaking interest at kahusayan ng ating mga seniors, hindi lang sa kanilang natutunan sa pag-aaral nung hindi pa sila senior, kundi hanggang ngayon na sila wala na sa kanilang trabaho, ay matatalino pa rin. Kaya ipapasa ang ating mga assessment programs. Tapos nung nakaraan nung January to February, mga 767 lang nag-enroll at ang nakatapos ay 1,007 ang nagpag-graduate. At mas marami itong nag-graduate kaysa sa nag-enroll. Kasi sinama po dito yung hindi sumama sa pag-graduate itong nakarang December ng 2025. Pero ngunit ngayong period lamang nakapagtapos. Dagdag pa nito, nagkaroon ng 618 na sumailalim sa assessment at lahat ay pumasa. Aba. 100% ang pumasa. Napakatatalino ng mga seniors talaga. Kasama na po ako doon, Chair, kasi senior na rin po ako. Sa kabuuan, pinapakita dito na ang TESDA programs, hindi lang sa pag-engage ng participation at sa pagtitiyak na sila ay nakapagtapos at nakukuha ng recognized skills para sa trabaho o kabuhayan man. Nakakatuwa naman at maraming salamat TESDA sa ginagawa nyo. Ano-ano naman, Deputy, ang mga libreng training programs pa at competency assessment na maaaring ma-avail na ating mga senior citizens sa TESDA? Sa pagkakaalaman po ng ating mga kababayan, ang lahat po ng TESDA programs ay libre. Napakarami at pwedeng i-avail ng kahit sino. No? Maski tinatawag namin ito na inclusive access, na kahit sino ay pwede mag-enroll, pati na nga po ang mga seniors. Pati na nga nung dati ay exclusive ito dun sa at least senior, high school graduates. Ngayon po ay kahit hindi high school graduates ay pwede nang kumuha ng programa o kurso sa TESDA. Nag-aalok din po ang TESDA ng iba-ibang training sa larangan ng livelihood, agriculture, digital and service skills. Kabilang dito mga kursong tulad ng food processing, dressmaking, organic farming, online selling, caregiving, na may malinaw na oportunidad para sa kabuhayan. Bukod sa face-to-face training po, mayroon ng TESDA online program. Kaya nga po itong ating mga seniors ay pag medyo hirap na pumunta pa sa mga training centers, ay pwede ho silang mag-enroll doon sa aming TESDA online program. Lalo na yung mga may kapansanan na seniors, mabilis po yung pag-enroll nila, lalo na kung meron naman silang internet access. Karamihan sa mga training na ito ay libre. Kaya hindi problema na
wala na silang pensyon o walang budget, pasok lang sila, enroll lang sa mga kurso ng TESDA dahil meron itong mga scholarship programs. Pinalawak pa nga po ang scholarship programs nito ni Presidente BBM sa pagbibigay ng malaking pondo ngayong taon na ito. Kaya nga dapat samantalahin itong pagkakataon na maraming inila na pondo sa training na ito ating mga seniors o kaya mga nagtapos na sa trabaho ay sa serbisyo ay pwede pa rin kumuha ng mga kurso sa TESDA. Sa kabuuan po ang layunin ng TESDA na mabigyan ang ating mga senior citizens ng dagdag na kaalaman, oportunidad sa kita at mas aktibong partisipasyon sa komunidad. Ayan. Ang daming na itutulong ng TESDA sa atin at mga ka-Golden Heart, i-take advantage yun na. At ayan, sinabi sa inyo, may online lang no, na pag-register para maka-enroll. Deputy, may mga short courses ba kayong recommended? At swak para sa mga seniors na gusto namang mag-upskill o maghanap buhay muli? Meron po although meron tayong tinatawag na kurso na merong training regulation na kinukuha ng mahigit 1 buwan o 2 buwan hanggang 3 taon na sa diploma, marami tayong short courses na makukuha lamang sa loob ng 5 araw, 3 araw o 10 araw lamang na napakaswak sa ating mga seniors na hindi na kailangan magtagal pa sa training center. Ang mga training na ito ay karaniwang ginagawa mismo sa barangay o lokal na komunidad, kaya hindi na kailangan pumiyahe pa na malayo. Tawag namin dito ay community-based training program. Madalas ilang araw hanggang ilang linggo lang. Kabilang sa mga in-demand courses, ang food processing, organic farming, urban gardening, paggawa ng handicrafts, at entrepreneurship. Meron nga po din kami na tungkol sa training sa waste management na pwede ho nilang gawin ito sa mga komunidad kung nasaan sila. At mahalagang idagdag na hindi lang po ito ang mga pagpipilian, may iba pang training programs na available depende sa pangangailangan at interest ng mga senior. Pati na rin sa opportunity sa kanilang komunidad. Sa madaling salita, flexible po ang TESDA. Inaayon ang training sa kung ano ang makakatutong talaga sa mga seniors, lalo na sa pagdating ng kabuhayan at dagdag na kita. Deputy, marami namang opisina ang TESDA sa buong Pilipinas, na madaling pumunta doon at magtanong kung ano ang gusto nila. Lahat po ng lahat po ng probinsya ay meron tayong provincial offices na pwede nilang puntahan. Katuwang po namin dyan ang mga technical vocational institutions, maging ilang mga state universities na nag-o-offer ng TechVoc courses na pwede po nilang puntahan ng mga seniors. At ito mismong mga institutions na ito, dito sila makakakuha ng impormasyon para mag-enroll sa mga kurso ng TESDA. Meron din po kaming tinatawag na pwedeng samantalahin ng mga seniors o retired teachers lalo, pwede nilang pumasok sa community-based na training methodology para ho mapunuan yung pagkukulang namin, nakakulangan sa trainers. Ito yung swak na swak din siguro sa kanila, na kahit retired na, magpapatuloy sila magturo sa mga communities. Naku, sa ating mga ka-Golden Heart na mga retired teachers, punta lang kayo sa TESDA kung gusto niyo pang makatulong sa ating mga kababayan na kailangan ng inyong expertise, karanasan at kaunting training lang siguro yan, DG, Deputy, sa TESDA. Medyo na-hold na naman yung tong ating pag-uusap dahil sa internet connection. Ayan. Deputy, okay. Nandun tayo sa mga, sa programa para sa mga retired teachers. Baka nasa lugar si DG na walang internet connection,
Anyway, ayan, at sana itong mga ka-Golden Heart, nadinig yung ating Deputy Director General for Special Concerns sa TESDA at napakarami pa ng opportunities at napakarami nilang training programs sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa ating guest at kaibigan mula sa TESDA, Deputy Director General Felizardo Colambo. At bigyan daan po muna natin ang ilang balita dito sa Senior Spotlight News. Para sa ating mga senior citizens. Dahil sa ilalim ng kasalukuyang DOTR Net Service Contracting para sa pampublikong transportasyon, ang mga senior citizens ay makatatanggap ng karagdagang 20% diskwento bukod pa sa nauna ng discounted fare. Layunin ng hakbang na ito na mas mapagaan ang gastusin sa transportasyon, masigurong abot kaya ang pamasahe para sa mga sektor na higit na nangangailangan at patuloy na masuportahan ang mga commuters sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Sa klaw ng programang ito, ang humigit kumulang 825 na ruta sa buong bansa kung saan 545 dito ay mula sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Upang madaling matukoy ng publiko ang mga sasakyang kabilang sa programa, ay magkakaroon ng mga tarpaulin at poster na nakakabit sa kanilang mga sasakyan at mga fare matrix na nagpapakita ng mga discounted fares. Kaya ang ating paalaala sa mga ka-Golden Heart natin na gumagamit ng pampublikong transportasyon, laging dalhin ang ating OSCA ID o ang Digital National Senior Citizens ID o NSCID mula sa Eago PH app para ma-avail natin ang mga discounts na ito. Bukod sa fare discount, ayon sa Department of Energy o DOE, maaaring makatanggap ang senior citizen ng 5% discount sa pagbili ng LPG sa mga otorisadong dealers o distributors na may valid license to operate. Narito ang ating mga dapat tandaan bago mag-avail. Dapat ang LPG natin ay 11 kilos pababa lamang. Kailangan ng valid senior citizen ID o PWD ID sa pagbili. Siguraduhin na para lamang sa personal na paggamit ang LPG at hindi para sa negosyo. Ang pag-avail ng 5% discount para sa LPG ay maaaring magamit isang beses sa 5 buwan lamang. Mga ka-Golden Heart, manatiling updated at alamin ang inyong mga karapatan at benepisyo. Dahil gaano man kaliit o kalaki ang discounts, siguradong may hatid itong ginhawa at tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube account. At yan po ang talakayan natin ngayong hapon. Maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa TESDA at DOLE. Malinaw na ating mga senior citizens ay may puwang sa hanap buhay at kabuhayan. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Tandaan natin mga ka-Golden Heart na ang edad ay hindi hadlang. Ang inyong mga
taon ng karanasan, tiyaga at karunungan. Yan ang inyong advantage. Kaya nga, hashtag at edadvantage, huwag hayaang sabihin ng sinuman na tapos na ang inyong kwento dahil maaaring golden years pa ang pinakamagandang kabanata ng ating buhay. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 6 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw and have a safe day ahead, mga ka-Golden Heart. I am Erlinda Flores, 80 years old, living in Sampaloc, Manila, and is now an accredited tour guide of Port Santiago. I saw this announcement of the National Commission of Senior Citizens that they have a pilot project regarding seniors.